Siyang tinaguriang the youngest MVP sa kasaysayan sa liga ng NBA. Paano ba naman mga idol sa height nito na 6'3"? At kung sa usapang speed, agility, mobility, maging athleticism ay hindi nga mawawala ang kanyang pangalan dito mga idol. Isa rin ito sa itinuturing na best player noon sa liga ng NBA. Kaya sa video natin ito ay pag-uusapan natin ang buhay basketball ng 1-time NBA Rookie of the Year, 3 times NBA All-Star at 1-time NBA Regular Season MVP. Walang iba kundi ang itinuturing na isa sa mga best point guard sa kasaysayan ng NBA at ang pinakabatang itinanghal bilang MVP ang athletic point guard ng liga na si Derrick Rose. Kaya tara mga idol, umpisahan na natin kagad ito. Umpisahan natin sa batang D. Rose. Si Derrick Martel Rose, siya ay pinanganak sa Inglewood, Chicago, Illinois, United States. Buwan ng October 4, 1988. Tulad ng iba ay maaga ring namulat ang batang D. Rose sa paglalaro ng basketball. Dahil ang kanyang tatlong nakatatandang kapatid mga idol ay mahilig din sa pagbabasketball. Si Derrick Rose ay bunso sa kanilang apat na magkakapatid at ang kanilang ina na si Brenda Rose mga idol ay hinabilin siya sa mga nakatatanda niyang kapatid na sila Dwayne, Reggie at Alan. Sa madaling sabi nga mga idol ay laking court ang magkakapatid na Rose. Kaya hindi katakataka na maagang na-develop ang skills ng batang Derrick sa paglalaro ng basketball. Fast forward na tayo mga idol. Mapunta na tayo sa kanyang basketball high school career kung saan ito na rin ang kanyang freshman year nang maglaro siya sa Simeon Career Academy. At dito mga idol ay nagpamalas kagad ng husay ang batang D. Rose matapos siyang umaverage sa kanyang freshman season ng 18.5 points per game, 6.6 assists per game, 4.7 rebounds per game na mayroon pang 2.1 steals per game. Pinasan lang naman niya ang kanyang kupunan sa record na 24-1 win-loss record at pagdating niya sa kanyang junior year mga idol nang pangunahan niya ang kupunan ng Wolves para kunin ang kampyonato sa ginanap na Chicago Public League Championship. Kumanalang naman siya dito ng 25 points para pamunuan niya ang kanyang kupunan at naitanghal rin siya bilang Illinois Mr. Basketball matapos maibigay ni D. Rose ang pinakaunang kampyonato para sa Simeon Academy since 1984 at hindi pa dyan nagtatapos mga idol. Sa kanyang senior year ay tinulungan pa rin niya ang Simeon Academy na makuha ang back-to-back Public League Championship at sa tulong din ni D. Rose mga idol ay nadepensa nila ang kanilang titulo dahil sila pa rin ang nagkampiyon sa mga panahong iyon. At dahil sa husay na ipinakita ng youngest MVP mga idol ay napasama siya sa kupunan ng McDonald's All-American at sa kanyang collegiate nang maglaro naman siya sa University of Memphis. Sa kanyang unang season ng paglalaro sa kupunan ng Memphis Tiger ay nagtala ang kupunan nila ng 26 win-loss record dahilan para mapabilang si D. Rose bilang American Third Team Honors. Napabilang din siya sa Bob Cousy Finalist Award mga idol at nagawa pa nga niyang bitbitin ang University of Memphis sa championship. Pero sa kasamaang palad mga idol ay tinalo rin sila ng kupunan ng Kansas University. Dahilan kung bakit bigo si D. Rose at ang kupunan nito na makuha ang kampyonato. At pagkatapos ng season na ito mga idol ay nagpasya na si Derrick Rose na sumali na sa NBA draft. Well, hindi naman nabigo si D. Rose mga idol. Taong 2008 opisyal na nga itong na-draft sa liga ng NBA at kinuha nga siya bilang first overall pick na pinili ng kupunan ng Chicago Bulls. At sa unang season niya sa liga ng NBA ay malaki kagad ang bitbit nitong potensyal at pinutunayan nito sa kupunang nag-draft sa kanya na karapat-dapat siya bilang number 1 pick matapos siyang magtala sa kanyang unang season ng 16.8 points per game, 6.3 assists, 3.9 rebounds per game dahilan para itanghal rin siyang NBA Rookie of the Year. Kasunod din yan mga idol ang pagkakasama niya sa All-Star Skills Challenge. Hindi lang yan mga idol, tumulong din siya sa pagbubuhat sa kanyang kupunan kung saan nag-record sila ng 41-41 win-loss records sapat para mabitbit niya ang Chicago Bulls sa NBA Playoffs. At sa first round ng NBA Playoffs, buwan namanong nakabakbakan nila kaagad ang Boston Celtics nila Paul Pierce at Kevin Garnett. May palag din naman kahit papaano si D. Rose at ang kupunan nito na umabot pa nga ang kanilang serye sa Game 7. Pero pagdating ng Game 7 mga idol ay hindi pa rin umubra si D. Rose at ang Chicago Bulls sa mga veteranong player ng Boston. Matapos lang silang ilaglag ng Boston sa first round ng playoffs at natikman na nga ni D. Rose ang pinakauna niyang kabiguan sa NBA Playoffs. So 2009 to 2010 NBA season, hindi inaasahang pangyayari sa preseason ay nagtamo ng injury itong si Derrick Rose dahilan upang ma-sideline na nga ito at hindi na makapaglaro ng ilang buwan. Subalit January 2010 mga idol nang mag-comeback ito mula sa natamo nitong injury at sa season ding ito ay magandang pinakita niya na nag-average ng 20.8 points per game na may 6 assists. Ito na rin ang unang season na napasama at nakapaglaro siya sa All-Star Game. Naging sapat naman ulit ang pagbuhat ni D. Rose sa Bulls at muli ay nagtala ang kanyang kupunan ng 41-41 win-loss record at pinwestuhan nila ang number 8 spot sa East para muli silang makapasok sa 2010 NBA Playoffs. Ito na ang ikalawang taon ni D. Rose na tatapos
impact at makikipagbakbakan sa NBA playoffs. At sa first round nga ng playoffs mga idol, nang makabangga naman nila ang naghahari sa East noon ang kupunan ng Cleveland Cavaliers na pinamumunuan ni LeBron James. At sa kanilang pagbabakbakan sa first round ng playoffs kung saan ay walang takot na nakapagsabayan ang batang Derrick Rose sa Cleveland at kay LeBron. Pero yun lang mga idol, isang beses lang pinadila ng panalo ng Cleveland at ni LeBron ang kupunan ni D-Rose. At tinapos lang ang kanilang serye sa loob lamang ng Game 5. Si D-Rose ay umaverage ng 26.8 points per game na may 7 2-point assist, pero hindi nga naging sapat yan para manalo sa kupunan ni LeBron at para maitawid niya sa second round ng playoffs ang kanyang kupunan. 2010 to 2011 season, ito na ang taon ng paghahalimaw ng batang D-Rose. Biruin ninyo mga idol, sa mura nitong edad na 22-year-old ay nagawa nitong dominahin ang liga sa NBA matapos siyang magtala ng mga numerong 25 points per game, 7.7 assists per game, dahilan kaya siya ang itinanghal bilang NBA regular season MVP. At sa taong ring ito ay nakuha nga ni Derrick Rose ang kanyang una at panghuli na rin palang MVP award sa kanyang buong karera. Well, naging history nga ito para kay D-Rose at maging sa liga ng NBA dahil sa pagkakapanalo niya sa MVP award ay naitanghal nga si Derrick Rose bilang youngest MVP in NBA history sa kasaysayan ng liga. At sa season ding ito ay pinagharian nila ang buong East at pinwestuhan nila ang number 1 spot at nag-record ang kanyang kupunan ng 62 to 20 win-loss record mga idol. At pagtapak nila sa first round ng NBA playoffs nang makabanggaan ng kupunan nila ang kupunan ng Indiana Pacers na pinamumunuan noon ni Paul George. At sa kanilang salpukan ay hindi nga nakapalag sa kanila ang kupunan ng Indiana matapos lamang nila itong talunin at tinapos lamang ang kanilang serye sa loob lamang ng Game 5. Naging tuloy-tuloy ang pang-aararo ng Bulls at ni D-Rose. Sa semis ay nakatapat naman nila ang kupunan ng Atlanta Hawks. Same scenario mga idol, tulad ng Indiana Pacers ay walang kahirap-hirap na itinaob lamang nila ito at tinapos ang kanilang bakbakan sa loob lamang ng Game 6. At nagawa ngang bitbitin ni D-Rose ang kanyang kupunan papuntang Eastern Conference Finals kung saan ay nakatapat naman nila ang kupunan ng Miami Heat na sa mga panahong ito ay pinamumunuan ng kanilang Big 3 na sila LeBron, Chris Bosh at Dwayne Wade. Sa simula ng kanilang banggaan sa Game 1 ng East Finals ay walang takot na nakapagsabayan ang youngest MVP sa Big 3 ng Heat. Palag si D-Rose, kahit tatlong superstar ang katapat ay walang takot itong nakipagbakbakan. Sa katunayan nga mga idol ay hindi nila pinaporma ang Heat at nakuha nila ang Game 1. Pero pagdating ng Game 2 at Game 5 ay hindi na nga pumayag ang Miami Heat na makalasap pa ng panalo si D-Rose sa Tang Bulls. Matapos lang silang talunin ng Heat at tinapos lang ang kanilang serye sa loob lamang ng Game 5. At sa uli mga idol ay bigo na naman si D-Rose at Tang Bulls na makaabot sa NBA Finals. 2011 to 2012 season mga idol, muli ay pinamunuan ni D-Rose ang kanyang kupunan at sa season ding ito mga idol ay muli nilang pinagarian ang buong East matapos nilang makuha ang pinakaunang pwesto para dominahin nila ang buong regular season. Si D-Rose ay nag-average ng 21.8 points per game at 7.9 assists per game at muling napasama sa All-Star starter ang youngest MVP. Pagtapak nila sa first round ng NBA playoffs kung saan ay makakabanggaan nila ang kupunan ng Philadelphia 76ers April 28, 2012 sa Game 1 ng kanilang serye mga idol. Nangyari nga ang hindi inaasahang mangyari. Sa mga huling minuto sa fourth quarter ng Game 1 nang madali ng worst injury ang youngest MVP kung saan nagtamo nga ito ng ACL worst injury o nagkaroon ng pagkapunit sa kanyang tuhod at kita sa mukha ni D-Rose na talagang ininda nito ang natamo nitong injury. At dahil sa trahedyang iyan mga idol ay tuluyan lang hindi nakapaglaro si D-Rose sa laban nila kontra sa 76ers. Kaya naman naging malaking problema ito para sa Bulls dahil sa pagkawala ng youngest MVP ay tuluyan nga silang inilaglag ng 76ers sa first round ng playoffs. 2012 to 2013 NBA season, tuluyan lang na sideline ang youngest MVP dahilan upang hindi na siya makapaglaro sa halos kabuuan ng season mga idol. Pero sa kabila ng pagkawala ng youngest MVP sa lineup ng Bulls ay nagawa pa rin naman nilang mabitbit papuntang playoffs ang kupunan matapos mag-step up ang mga teammate nito. Hindi lang sa first round mga idol, nakarating din sila hanggang sa semis kung saan ay muli nilang nakatapat ang kupunan ng Miami Heat na sa mga panahong ito ay defending champion noon. Sa madaling sabi nga mga idol ay hindi nga kinaya ng Bulls ang Heat at si LeBron, kaya muli ay laglag na naman sila sa playoffs. So 2013 to 2014 season, ito na yung taon na unti-unti nang nakarecover si D-Rose sa kanyang natamong ACL injury. Sa preseason
season game mga idol ay muling nakapagbalik laro si D-Rose. Pero mapapansin ang malaking pagbabago sa galawan at laruan ng youngest MVP mga idol. Kung dati ay mahilig ito sa mga explosive dunks, kapansin-pansin na parang takot na itong makipagbanggaan sa ilalim na dati na niyang ginagawa. At dahil sa pagbabago ng kanyang style of play mga idol, ay biglang bagsak sa 15 points per game at 4 assists per game ang naitatala ng youngest MVP. Well, maraming ang fans ng Bulls mga idol na hinahanap ang dating form at dating playoff style ni D-Rose. Yung D-Rose na walang takot makipagsalpukan sa ilalim kahit may mga kaharap pang ilang superstar. Pero sa kabila ng lahat ng pagsusumikap ng youngest MVP na makabalik sa kanyang dating form, November 22, 2013 versus Portland mga idol, hindi inaasahan, muli ay tinamaan ito ng injury. Isang right knee and meniscus tear injury naman ang natamo ng youngest MVP sa kanyang tuhod. Kaya tulad ng dati ay nasideline na naman siya sa kabuuan ng season. 2014 to 2015 season, tulad nung nakaraang season ay muli ay nakapaglaro at nakabalik si D-Rose sa lineup ng Bulls. Pero sa pagkakataong ito, mayroon lamang itong limited minutes sa kanyang paglalaro at nagtala pa rin siya dito ng 13 points at 5 assists sa kabila ng paglalaro ng youngest MVP para sa kupunan ng Bulls. February 24, 2015 nang kinailangan sumailalim sa operasyon si D-Rose dahil sa meniscus tear injury na natamo nito sa kanyang right knee nung last season. Pero bago magtapos ang season na ito mga idol ay muling nakabalik ang youngest MVP para alalayan ang kanyang kupunan sa playoffs. At sa first round ng playoffs nang makabangga kaagad nila ang kupunan ng Milwaukee Bucks. At wala ngang kahirap-hirap na pinataob lamang nila ito at nagtala ng 23 points at 7 assists si D-Rose para pamunuan nito ang kanyang kupunan. Well, sa second round mga idol, nakabakbakan naman ng Bulls at ni D-Rose ang kupunan ng Cleveland Cavaliers na pinangungunahan noon ng big three nila na sila LeBron, Kyrie at Kevin Love. Walang takot na nakipagbakbakan ang youngest MVP sa Cavs at kay LeBron at nagawa pa nga nilang lumamang sa kanilang serye dahil sa buzzer 3-pointer na binitawan ng youngest MVP. Pero pagdating naman ng Game 4 hanggang Game 6 ay naghalimaw na nga si LeBron at Kyrie dahilan para hindi na nga sila palasapin ng panalo at sa Game 6 ay tuluyan na ngang tinapos ng Cavs ang serye at sa uli ay laglag na naman ang kupunan ni D-Rose. 2015 to 2016 season, patuloy pa rin naman ang paglalaro ni D-Rose sa kupunan ng Chicago Bulls. Sa season ding ito, isang injury na naman ang tumama sa youngest MVP. Sa pagkakataong ito, nagtamo naman ito ng left orbital fracture dahilan upang magsuot ito ng mask pang samantala. Nakapaglaro pa naman ng 66 games si D-Rose na nakapagtala na lamang ng 16.4 points per game at 4.7 assists. Dahil sa natamo niyang injury ay hindi nga sila nakapag-qualified sa NBA playoffs. 2016 to 2017, tuluyan ng sinukuan at binitawan ng Chicago Bulls ang youngest MVP matapos na nila itong i-trade papuntang New York Knicks. Halos mapaiyak naman si D-Rose nung nalaman na bibitawan na siya ng kanyang kupunan. Well, November 4, 2016 mga idol, ang unang tapak muli ng youngest MVP sa United Center sa home court ng Bulls. Sa pagkakataong ito, para kaharapin ang dati niyang kupunan, suot ang New York Knicks jersey. Nakapagposte naman si D-Rose sa laban na ito ng 15 points at 11 assists. At sa kabuuan ding ng season na ito ay nakapagtala ng 18 points per game, 4.6 assists si D-Rose sa paglalaro nito sa bago nitong kupunan. Pero kahit na nasa ibang kupunan na si Derrick Rose mga idol ay ayaw pa rin siyang lubayan ng mga injury. April 2, 2017 mga idol, isang injury na naman ang dumako kay Derrick Rose nang magtamo naman ito ng torn meniscus injury at sa pagkakataong ito mga idol sa kaliwang tuhod naman niya ito tumama. Dahil sa pagtatamo ng injury ay muli ay na-sideline ulit ito dahilan para hindi na naman ito makapaglaro. At talagang ayaw lubayan ng mga injury itong youngest MVP mga idol. Kaya 2017 to 2018 NBA season nang mapasama naman si Derrick Rose sa kupunan ng Cleveland Cavaliers kung saan ay nakasama niyang maglaro dito sila LeBron James, Kevin Love at Dwayne Wade at ang mga best role player sa liga na sila Isaiah Thomas at ang ating kababayan si Jordan Clarkson mga idol. Pero dahil pa rin sa mga injury mga idol ay hindi nga masyadong nagamit ng Cavs si D-Rose. Sa katunayan nga mga idol ay halos 16 games lang ang inilaro niya sa kupunan ng Cleveland na nag-average lang siya sa season na ito ng 9.8 points per game at dahil dyan mga idol ay nagpasya ang Cavs na i-trade si D-Rose papuntang Utah Jazz. Sa kasamaang palad ay nagpalipat-lipat na ng kupunan ang youngest MVP dahil makalipas lang ang ilang araw ay muli itong itinrade ng Utah Jazz na kung saan ay napunta naman ito sa kupunan ng Minnesota Timberwolves. So 2018 to 2019 NBA season, ito na ang unang taon ni D-Rose sa kupunan ng Minnesota na kung saan ay muli silang nagkasama ng kanyang teammate sa Bulls na si Jimmy Butler. At sa season ding ito ay maganda ang naging panimula ng youngest MVP at nakapaglaro nga siya dito ng 51 games.
at nakapag-poste ito ng 18 points per game, 4.3 assist. Sa pagkakataong ito, parang nanumbalik ang prime D-Rose matapos itong makapagtala ng career season high niya na 50 points. Kalaban nila dito ang Utah Jazz. Ito ay nangyari buwan ng October 31, 2018 mga idol. Well, halos mapaiyak naman ang youngest MVP dahil sa pangyayaring ito, dahil sa kabila ng kanyang mga pinagdaanan ay muli siyang nakagawa ng monster performance mula nung Chicago days pa niya. Pero sa kabila ng lahat ng mga iyan ay hindi pa rin pala ito lulubayan ng mga injury. March 21, 2019, isang injury na naman ang tumama sa youngest MVP at sa pagkakataong ito, isang right elbow injury naman ang kumapit dito. Dahilan kung bakit out na naman siya sa kabuuan ng NBA season. Kaya 2019 to 2020 season, tuluyan ng binitawan ng Wolves si D-Rose dahilan para mapabilang ito sa mga free agency. Pero hindi rin nagtagal ay kinuha rin ito ng Detroit Pistons. Maganda naman ang pinamalas na laro ni D-Rose sa kupunan ng Pistons at nag-average pa nga siya dito ng 18.1 points per game at 5.6 assists per game. Pero hindi nga yan naging sapat para mabitbit niya ang Pistons sa kampyonato. So 2020 to 21 season mga idol, muli ay naibalik si D-Rose sa dati niyang kupunan na New York Knicks. At sa mga panahong ito ay ginawa siyang 6 man para sa bench role ng kanyang kupunan. At napasama pa nga siya sa usaping 6 Man of the Year award. Pero talagang sadyang kadikit na lang youngest MVP ang injury dahil buwan ng February 25, 2022, another surgery na naman ang kailangan pagdaanan ng youngest MVP dahil naman yan sa kanyang natamong ankle injury mga idol. Well, 2021 to 22 season mga idol, patuloy pa rin naman ang paglalaro ni D-Rose sa kupunan ng Knicks. 2022 to 23 season mga idol ay nagawa pang makapasok ni D-Rose at ng Knicks sa NBA playoffs kung saan nakatapat naman nila ang kupunan ni Jimmy Butler na Miami Heat at pagdating ng Game 6 mga idol ay tuluyan nga silang inilaglag ng Heat dahilan upang mabigo na naman ang youngest MVP sa kanyang playoff run. 2023 to 24 season ang kasalukuyang season kung saan naglalaro ngayon si D-Rose sa kupunan ng Memphis Grizzlies. Dito mga idol ay makakasama niya ang batang superstar na si Ja Morant at ngayong kalagitnaan ng season ay patuloy ang paglalaro ng youngest MVP sa kupunan ng Memphis. At kasalukuyang nasa pang-anim na pwesto ng standing ang kanilang kupunan. So sa pagtatapos at pag-uumpisa ng season na ito, tignan natin mga idol kung madadala o matutulungang makapasok ng playoffs ang Memphis sa tulong ng youngest MVP na si Derrick Rose.